And ito namang Damis, medyo connected din siya dito guys kasi sa sobrang dami ng ginagawa nyo, sometimes nagkakaroon na kayo ng confusion, hindi na, kumbaga parang nagkakagulo-gulo na yung schedule nyo siguro, nag-overlap, ganyan, nagkakaroon ng kalituhan kung ano ba yung uunahin dahil sa sobrang dami ng ginagawa, kung ano ba yung priority. Sometimes yung iba nakakalimutan dahil nakafocus dun sa mas urgent, yung mga ganun-ganon, mga kapiksi. So sometimes hindi rin, although okay lang na marami tayong ginagampanan sa buhay natin as long as you can handle it, pero kung hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong May, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. So unahin natin yung spiritual message guys. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate for all Virgo. So excuse me. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. This is collective, mga kapiksino. Ibig sabihin, okay lang naman guys na magdasal tayo ng para sa specific outcome ng desire natin. It's our birthright, no? Karapatan natin yon kung meron tayong gustong hilingin para sa atin, pang ating sarili. But it also doesn't hurt na magdasal tayo para sa pangkalahatan, okay? Kasi hindi lang naman tayo yung makikinabang doon, kundi lahat ng mga tao sa paligid natin, pati na rin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Like yung world peace, di ba? Napaka ganda sana if everyone is praying for world peace, di ba? Wala na sanang gulo, wala nang gera at this age, at this time. Sa panahon ngayon, mga kapiksino, medyo nakakagulat pa yung mga news na nababasa mo, naririnig mo, napapanood mo, di ba? Excuse me, di ba, na may mga gulo-gulo pa sa paligid natin, even sa sarili nating bansa, di ba, pagdating sa politics or whatever, kung anumang kaguluhan, mga kapiksi. So that's something na dapat kino-consider din natin guys when we are praying, no? Hindi lang yung pang sarili natin, pero idamay na rin natin yung pangkalahatan, mga kapiksi. And imagine there are 7 billion people in the world, and kung lahat ng sana nung 7 billion people na yon nagdadasal for the highest good of all, edi sana napakapayapa na sana ng buong mundo, walang gulo, puro happiness, puro kapayapaan lang sana, kasi napaka-powerful ng collective energy, mga kapiksi. Ibig sabihin pinagsama-sama, di ba? So, napaka-ganda ng ripple effect niya, mga kapiksi. But yeah, so at least, let's start within ourselves, mga kapiksi, sa mga nakakarinig nitong nitong mensahe na to, no? Kung ilan man kayong Virgo na makanood or makarinig nitong mensahe na to, start praying not only for yourself, pero for the highest good of all, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below guys if naintindihan niya message there. So, dito naman tayo sa ating life messages. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung mga live messages natin. Magkarugtong ito mga kapiksi. We have the maze and we have the jump. Unahin muna natin itong jump mga kapiksi. Kasi ibig sabihin nito, masyadong mataas yung energy level nyo. Mga kapiksi, you are doing a lot of things. Marami kayong mga bagay na inaasikaso, inaayos. Sobrang sipag, sobrang responsible sa buhay. Excuse me, to the point na for some of you parang nauubusan na kayo ng time na magpahinga mga kapiksi, no? Dahil sa sobrang sipag nyo, dahil sa sobrang dami ng ginagawa nyo sa buhay nyo mga kapiksi. And ito namang the maze, medyo connected din siya dito guys, kasi sa sobrang dami ng ginagawa nyo, sometimes nagkakaroon na kayo ng confusion, hindi na, kumbaga parang nagkakagulo-gulo na yung schedule nyo siguro, nag-overlap, ganyan, nagkakaroon ng kalituhan kung ano ba yung uunahin dahil sa sobrang dami ng ginagawa, kung ano ba yung priority. Sometimes yung iba nakakalimutan dahil nakafocus dun sa mas urgent, yung mga ganon-ganon mga kapiksi. So sometimes hindi rin, although okay lang na marami tayong ginagampanan sa buhay natin as long as you can handle it, pero kung hindi mo na kaya, and sometimes nako-compromise yung quality ng gawa natin, di ba? Mas maganda na humingi tayo ng tulong sa ibang tao na makatulong sa atin para maayos, magampanan natin ng maayos yung mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. And of course, you need to take a short break, guys. Lalo na kapag ka lito-lito na, medyo stress na, ganyan, medyo hindi na kinakaya, 'di ba? Kailangan nyo din mag-relax para kumalma kayo, makapag-isip-isip kayo, makapagplano ng mga next steps nyo mga kapiksi, and magkaroon din kayo ng clarity. Excuse me, clarity, no? Kasi nga yung iba sa inyo nagkakaroon na ng confusion dahil sa sobrang dami ng ginagawa, guys. Okay? So, yeah. Relax ng konti, pause ng konti mga kapiksi, o kaya naman mag-minor ng konti, guys. Baka mag-overheat kayo, no? Kumbaga sa sasakyan kapag nag-overheat, baka hindi na magamit, baka mas lalong lumala yung sakit mga kapiksi. So pag-ingatan ang sarili, pag-ingatan nyo ang inyong kalusugan, guys. Okay? Alright. So yung next naman, guys, is sa love life mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, by the way guys, pagdating sa love life, pwedeng titingnan natin dito is yung emotion. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, or parehas nyong nararamdaman. And pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. Okay? So tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob dito. Meron tayong ashamed, nahihiya mga kapiksi. And meron tayong compassionate naman, guys. So ito, pwedeng ikaw, pwedeng sila, pwedeng magkabaliktad. So yung isa nahihiya mga kapiksi, pero yung isa naman sobrang maunawain. Guys, etong ashamed na to, this is your parang shadow, no? Pwedeng ano to mga kapiksi, nakaraan. Pwedeng nahiya siya sa past experiences niya. Pwedeng meron siyang past na hindi makwento sa'yo, or kung naikwento man niya sa'yo, pinagsisisihan niya yun. It's something na hindi siya masaya, no? Something na kinahihiya niya, mga kapiksi. Pero ikaw naman, you are very compassionate. Ibig sabihin, naintindihan mo or naunawaan mo yung kanyang sitwasyon. Pwedeng baliktad, guys. Pwedeng ikaw naman yung may kinakahiya and siya naman yung nakakaintindi sa inyo. So, maganda itong combination mga kapiksi, kasi imbis na meron kasing ibang cases na kapag sinabi mo or
naging honest ka sa person mo regarding sa past mo, na kinahihiya mo yon. There are some partners na iiwan na lang kayo, hindi na kayo maintindihan, hindi nila tanggap, kumbaga, yung inyong pagkatao or yung bahagi ng inyong past, okay? Pero in this case, kahit na merong kinakaya, nandun yung pangunawa, caring, kumbaga, naintindihan, hindi sinadjudge, no? Yung inyong pagkatao dahil sa past mistakes, okay? So, kapag ganito yung pundasyon ng relasyon, mga kapiksi, maaari itong magtagal and maaari itong magtagumpay din kasi hindi mababaw, no? Hindi siya mababaw na type of relationship. Yung personality, yung pagkatao is malalim, hindi nang huhusga at hindi basta-basta nang iiwan, no? So, if naka-resonate kayo dito, guys, sobrang swerte nyo, mga kapiksi, and sana i-bless palalo yung inyong relationship, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo and kung saang message kayo naka-resonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi? Comment down below. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.